Okay mga kalahi, no? Magandang gabi sa inyong lahat mga kalahi ko, mga kalahing Pilipino. Magandang gabi sa inyong lahat, no? Ang talakayin natin ngayon mga kalahi ko, mga kalahing Pilipino, importante itong malaman sa lahat dahil ito po ay napakahalaga, no? Alang-alang po sa atin pong Vice President Sara Duterte. So, ngayon, yun talaga ang talakayin natin, yung withdrawal BPSG, no, ng ating Vice President. Parang security guard na 400 BPSG 400 BPSG. Pero ngayon, during the interview of General Browner, na talagang mayroon talagang withdrawal, palitan ang mga BPSG ang ating Vice President. Kaya bago po mga kalahi ko, no, nais ko pong hingin sa inyo, mag-subscribe naman kayo dahil napakaliit pa talaga itong channel ni Kalahing Saban. Kaya ako po'y nanghingi sa inyo na kahit kung kayo po'y makapanood, subscribe naman kayo. Dahil para naman ay madagdagan naman yung subscriber ko, no? Kasi baguhan lang po tayo mga kalahi ko. Gusto ko lang pong ipaabot ang malaking simpatiya sa atin pong presidente, sa ating pong sa administrasyon po ni PBBM. Okay mga kalahi, no, magpatuloy po tayo sa atin pong talakayin ngayon, no, patungkol sa nangyayari, no, talagang napaka-viral na balita ngayon. Ang withdrawal sa lahat, I think hindi naman yata lahat yung mga BPSG ng ating Vice President Sara Duterte, no, dahil ito po ay napagdesisyonan na talagang palitan yata ilang seat yata, no, mayroong seat of BPSG na ipapalit daw dahil ang unang mga scores or ang unang mga BPSG, no, marami sila, 400 daw yata. Kasi may parang parang napansin yata sa administrasyon ni PBBM na mayroong corruption, no, dahil nabanggit talaga sa Quadcom hearing, nabanggit ang pangalan ni Colonel Lachica, no. Itong si Colonel Lachica, kung sa aking pag-oobserba, siya po'y trusted person talaga siya ni Sara Duterte dahil napag-alaman sa Quadcom hearing, ayon po kay Gina Acosta, na pagkatapos pirmahan ang utos po ng Vice President, ibigay doon kay Lachica. At saka napansin doon noong mayroong nangyaring komosyon doon yata sa St. Luke Hospital, kasi ililipat daw si Laika Lupis, kaya nagkaroon ng komosyon at nakita doon si Colonel Lachica na parang nagagalit siya sa isang doktor pulis, no, yung pulis na doon nangyari talagang komosyon. Pinagalitan talaga itong pulis na isang pulis, pero doktor din siya, no, siya ang ipinagkatiwala sa kanya, si Laika Lupis, papunta sa St. Luke or sa veteran, so BMMC, no, sa Veteran Medical Memorial Center. Now, itong grupo na to, nabuong grupo, kasi ito po'y BPSG ito ni Vice President Sara Duterte para sa seguridad ng Vice President, kaya mayroong 400 yata. Ngayon, iwan natin kung ilan lang sila ang ipalit. Ilan lang sila ang ipapalit sa 400. Ayon po kay BP Sara, nakikita natin doon sa interview niya, parang umayaw na siya, ayaw siya magtiwala, no, kaya parang nawala ng pag-asa yata ito si BP Sara, kasi ito po yung consequence, talagang nakikita ko ito po yung consequence sa mga ginagawa niyang mga pambabatikos, no, sa atin pong mahal na presidente. Walang tigil, nagpapatuloy sa pag-criticize, no, at saka paninira, no, sa atin pong Pangulo PBBM. Kaya ang nangyari, mayroong talagang
desisyon ang administrasyon na palitan. Kasi parang may corruption na nangyari. Ewan natin kung saan papunta yung every quarter yata of the month na mayroong 125 million na i-withdraw, no? Ni-withdraw kay Gina Acosta. And then yung lahat ay binigay doon kay La Chica, Colonel La Chica, dahil yun daw ang utos ni BP Sara. Kaya ang nangyari, parang may napansin yata ang administrasyon na parang mayroon ng korupsyon. At saka parang ang mas yung 400 yata iwan natin, no, kung sila ba lahat ay panig na sa kay BP Sara, o iwan ko kung sila ba naging loyalist na ni Sara dahil po iwan natin, no, kung binigyan sila ng ilang milyon kayang na pasok sa bulsa ng mga BPSG. Kaya ngayon napaka tindi ang nangyari dahil palitan ng isang seat. Iwan natin, baka na hindi na 400 na personnel, kundi makakunti na lang para maiwasan yung tinatawag na korupsyon. At saka sabi daw ni General Browner na ito po sa security, no, ng ating BP, no, sa kanya pong mga kilos, dahil kailangan daw bantayan para sa proteksyon ng ating Vice Presidente. Dahil sabi ni General Browner na kailangan daw na iproteksyon ang Vice President, dahil yun talaga ang tungkulin nila, to serve and protect the people, and even also to protect our Vice President. But parang napansin ko lang. So now ngayon, panoorin natin itong interview sa mainstream media doon po kay General Browner, no? Panoorin natin ito. Magandang gabi, Ivan. Ilan itong military personnel na miyembro ng Security and Protection Group ni Vice President Sara Duterte ang ire-recall o ine-recall ng AFP? Magandang gabi sa iyo, June. Walang eksaktong bilang na binigay ang AFP patungkol nga dito sa mga pansamantalang tatanggaling military personnel mula sa Security and Protection Group ni Vice President Sara Duterte. Wala ring bilang na ibinigay kung ilang bagong set ng security personnel ang ipapalit sa mga babawiing escorts. Kinumpirma ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na may ire-recall na military personnel mula sa Vice Presidential Security and Protection Group. Sa panayam sa media sa Camp Aguinaldo kanina, sinabi ni General Browner na aalisin muna ang ilang military personnel na nagbabantay kay Vice President Sara Duterte matapos silang maisyuhan ng sapina mula sa Philippine National Police. Hindi sinabi ng AFP chief kung ilang military personnel ang babawiin mula sa VP Security Group at kung para saan ang sapina mula sa PNP. The reason why we are doing this is because we received a subpoena from the Philippine National Police, no? At iimbestigahan yung mga members ng VP-SPG. Hindi pa namin alam yung specifics nung kaso, no, or yung investigation. But because yun nga, may subpoena sila, it means to say that hindi nila kayang gampanan yung tungkulin nila to protect and secure the Vice President. That is why we are temporarily pulling them out, replacing them. No? We are going to replace them. Ayon kay General Browner, ang ni-recall na security personnel ay pansamantalang papalitan ng bagong set ng AFP at PNP personnel. Giit ng AFP Chief of Staff, pangunahing prioridad ang seguridad at kaligtasan ng pangalawang Pangulo dahil maaari aniyang magkagulo kapag may nangyaring masama kay Vice President Duterte. So hindi po maiiwan ang Vice Presidente na walang security. Meron pa rin siyang security composed of Philippine National Police members and AFP. Baka masingitan tayo. Baka meron yung mga ibang grupo dyan, no? Di ba? Na may gawin sa ating Vice President para mapagbintangan kung sino man. And then, that could cause chaos. So we will not allow that, no? We will not allow that. Kaya't poprotektahan pa rin natin
ang ating Vice Presidente. Wala pang bagong reaksyon si Vice President Duterte hinggil sa pag-recall sa ilan niyang security detail. Ngunit una na nitong sinabi sa isang press briefing kahapon na hindi siya tatanggap ng dagdag security kahit pa aksyon na ng Presidential Security Command ang umano'y natatanggap niyang banta sa buhay. Hindi ko rin tatanggapin, ma'am, at this point kung magdadagdag sila ng mga tao dito kasi hindi na natin alam kung non-partisan ba yung idadagdag nila. No, I don't trust anyone right now. So yes. Even if PSC acts on what I said, no, I will not accept it anymore. That is what I did with PNP. Hindi na. Kasi hindi na natin alam eh. Baka igagawin pa yan nilang rason na maglagay ng mga tao dyan na nagtatrabaho para sa kanila. Samantala muli namang iginiit ng AFP Chief of Staff na mananatiling tapat ang kanilang organisasyon sa konstitusyon pati na sa kanilang tungkulin na idepensa ang bansa. Hindi rin umano sila magpapatinag sa anumang panawagan na lihis sa kanilang mandato at lalong hindi sila makikisawsaw sa politika. Yun nga po, may panawagan na mag-intervene ang Armed Forces of the Philippines sa nangyayari sa ating politika ngayon dito sa ating bayan. But hindi po natin trabaho yun. No? That is not our job. Tugon ito ng general sa hamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa AFP na protektahan ang saligang batas at umaksyon na sa gitna ng anyay kasalukuyang fractured governance sa bansa. Sinabi rin ng AFP na dapat huminahon ang lahat at hayaang mamayani ang demokrasya. Yung mga nakaraang mga military adventurism ay hindi na po pwede ngayon yon, no? That is why we will not take the law into our own hands. We will remain professional. Sinabi rin ni General Browner na batid niyang bawat sundalo at tauhan ng AFP ay may kani-kaniyang political inclinations o may sinusuportahang personalidad. Pero paalala niya sa mga ito na manatiling profesional at sumunod sa kanilang mandato habang suot nila ang kanilang mga uniforme. Naman ng AFP na tuloy-tuloy ang trabaho sa kanilang organisasyon at hindi nila itataas ang alerto sa gitna ng mas tumitinding tensyon sa politika dito sa ating bansa. Yan muna ang update mula dito, June. Nasabi ba ng mga reporter kanina kay Chief of Staff Romeo Browner Jr. yung tugon kahapon ni VP Sara na hindi niya tatanggapin kung magdadagdag man ng isang set o ibang set ng security personnel na magagaling sa AFP o PNP? Yun hindi yan naitanong kanina ng media kay General Browner, pero ang tinitiyak ni General Browner na patuloy nilang poprotektahan itong si Vice President Sara Duterte dahil napakahalaga at prioridad nila ang seguridad ng Vice Presidente. Natanong din ba kanina na yamang ang mga karamihan naman talaga sa mga nagbabantay sa Pangulo at Pangalawang Pangulo ay mga sundalo? Wala ba silang namomonitor naman na talagang banta sa buhay ng Vice Presidente? Yun, sabi nga kanina ni General Browner, wala namang itataas na alerto pagdating dito sa politika sa ating bansa, nangyayari dito sa bansa pagdating sa politika. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Ngayon mga kalahi, no, yun talaga ang magbunga talaga, no, kung ano talaga ang ating ugali. Pag tayo po'y pangit ang ugali, pag masama ang ugali ng tao, ay siya po'y aani ng masama. No, pag pangit ang itinanim mo, pangit din ang maaani nyo. Kaya yon ang nangyari ng ating Vice President. No, nakita natin ang pag-uugali niya. Kaya ang nangyari niya ngayon napakapangit dahil dumating sa kanyang buhay ngayon ang daming kaso na pinafile ng iba't ibang agency. Sa agency ng National Bureau of Investigation, sa NBI, then ang agency din sa CIDG nagfile a case against Sara Duterte. At saka maraming mga kaso, no, ang ipinafile. Ipafailan pa daw siya ng impeachment. Mayroong nagfile sa kanya ng impeachment at saka disbar, no? I-disbar yung niya, yung pag-abogada niya na wala sa hulog. Kaya yun ang tandaan natin. Totoo talaga, no, ang nasabi sa banal na kasulatan
doon po isinulat ni Apostol Pablo de St. Paul ayon po sa Galatians chapter 6, no? Verse 8 to 9, kung hindi ko nagkamali, nasusulat doon na ang sabi ay totoo na kung ano ang itatanim ng tao or kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin, sabi ng banal na kasulatan kung Biblia. Kaya na kailangan talaga pag gusto ang tao na mabago ang ugali, maging magkaroon ng takot ng Diyos, at saka hindi siya magsalita ng anumang masama, no? Biblia lang ang tugon doon. Kaya encourage ko sa bawat politiko, lalo na sa mga taong nagnanais, nangangarap na maging isang government official, no? Yung ugali mo, una sa lahat, baguhin mo yung ugali mo, no? You have to change your attitude, you have to change your character, no? Sa pamamagitan lang through the Holy Scriptures of God. Yon ang Bible. Kaya yon ang payo ko sa inyo lahat, lalo na sa mga politiko na mga pangit ang ugali, yung mga politiko na mga walang takot sa Diyos. Yon. Kaya tandaan ninyo, mga politiko, kasi parating na ang eleksyon sa next year, no? Next year mayroon ng eleksyon sa lokal. Sa susunod na 3 years, 2028, yun na ang presidential election. Kaya payo ko sa lahat ng mga politiko, katakutan ninyo ang Diyos. Have fear the Lord, have fear God. That's the good thing na kailangan ninyong makamtan para mabuti din ang kalalagyan mo, mabuti rin lahat ang sasapitin mo. Kaya maraming salamat sa inyong pagpanood sa Kalahi Saban Vlog, at saka magkikita tayo sa next natin na vlog. Kaya kung hindi, huwag ninyong idamot ang pag-subscribe sa channel ko. Okay? Mga Kalahi, tandaan nyo.